ina mo. Binigyan mo ako ng opportunity to bring itong sinasabi ko. Sabi ko sa'yo, don't cross the red line. Because if you cross the red line, di kita aatrasan ang ina mo. Yeah. Kailangan magbayad siya sa lahat ng mga kasalanan niya, hindi lang sa pagmamanipula dito sa Supreme Court. Okay? Ayon sa mga... It will rock the entire structures of this government. Not only that, Attorney Glenn Chong, ang kidnapping na kinasasangkutan ni Lisa, hindi lang ang Supreme Court ang minanipula niya bago sila umupo, pati sila Teddy Boy Locsin, ang DFA, ang Immigration, ang AFP, minanipula niya. Ganito na lang ba walang pagmamahal itong mga taong nakipagsabwatan kay Lisa? We all know na kaya sila nakipagsabwatan at ginagawa nila ang even kidnapping na sinasabi ko nga sa Turkey. Hopeless na ba ang taong bayan sa tingin mo? No. Actually, yung Dumaguete rally give us a lot of hope. Actually, kami lahat doon tuwa. And no one is happier than President Duterte. Tingnan mo mukha ni President Duterte, maaliwalas. Yeah. Nakita ko nga. Nakita ko siya, sabi ko, I think he got the message na kahit paharangin tayo, litu-lituhin yung tao, haharangin yung mga nakamotorcycle from other parts of Negros Oriental. Here you have people there. Nakausap ko yung mga police sa airport. Nung balik na kami ng Manila, sabi ng police doon, sir, nanoon ako kagabi, nakinig ako sa inyo. Wow. Off duty. Ginawa ko yung anak ko, dinala ko doon na nakinig kami. You see, spontaneous yung ng tao. Nilito-lito kayo, pero there you are. You went there in droves. I was expecting na, sabi ko, sus ako kung ito lang konting tao dito sa Plaza Freedom Park, dito sa Kapitolyo, pagtatawanan tayo, but nevertheless, sige na. Anyway, hinarang tayo. It came as a big bonus for us nung nakita ko. Pagdating ko actually doon, may mga tao na doon. Pero hindi pa marami. So nung magsimula ng magkanta-kanta, ganun, dumami na yung tao. Nang nagsalita na si President Duterte, mas marami na talaga yun. So, ang consensus namin doon is, yung tao spontaneous na lumabas. So nandyan na yan. So everywhere we go, people will come out to listen to our message. And Lisa Marcos cannot afford me talking na ninakaw nila yung eleksyon nila, dinaya nila, kung sa Bisaya pa, nilawgaw nila. Nilawgaw ni Bartek. Bangag. Bartek is, yun daw ang tawag sa kanya ng mga Ilocano na nakapaligid sa kanya na bangag o laging lasing. So yan ang nabago niyang pangalan, Bartek! Anyway, Bartek! Anyway. Are you referring to the manipulator of the Supreme Court? Yes, the Bartek. Yeah. Lisa Bartek. Attorney Glenn, okay. Bago ko makalimutan tong tanong. Sige, go ahead. Sulat ko na yung tanong ko. Go ahead. Hindi mo pwedeng i-deny itong sasabihin ko. Dahil dumaan ka sa bank account ko. Sige. Dumaan ka sa bank account ko. Natandaan mo? Sige. May ebidensya. Pick a fight. May exhibit tayo. Pick a fight with me. Kilala mo ako, Lisa. Yeah. Grabe talaga tong... Well, sabi nga ng taong bayan, dapat mawakasan na tong gobyernong ito. But again, it's about, the people's choice, people's voice, and nakikita na natin sa mga nakaraang maisog rally at sa social media. Gusto lang kita tanongin personally, Attorney Glenn, yung sa na-experience mo. Si Pangulong Duterte, we all know na ngayon ka lang nagkaroon ng chance na talaga makatabi mo sa table. Nagkita na kayo noon. Pero yung parang nagkaroon ka ng mahabang pag-uusap, tapos